Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Aming binubuksan ang aming puso, ang aming isipan, na alam po namin meron kayong revelation na sasabihin sa bawat isa na makikinig, O Diyos, ng iyong salita. At ganoon din po, Panginoon, ako, na gamitin mo lamang po ako, Panginoon, ng daluyan ng pagpapala. At kayo lamang ang maitaas at wala nang iba, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang iyong biyaya. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Again, good morning po. Ngayon ho ay dahil unang linggo ng buwan ng Hunyo or June. Talagang napakaganda po dahil meron po tayong bagong series nating pag-aaralan. Amen. Yung nakaraan po na series po natin ay pwede nyo po yung balik-balikan through YouTube, Spotify, sa Apple, na kung meron kayo na kaligtaan, pwede nyo pong balik-balikan yan at talagang mapag-aaralan nyo po. Dahil ito ay napakagandang turo sa atin. Kaya ngayon po, ang ating bagong series, ang pamagat ay Presence of God Inside. Ngayon, pag-aaralan ho natin, nasan po ba yung dwelling place ng Diyos, nung Old Covenant at saka New Covenant. Ating pag-aaralan ho yan. Kaya, where does God's Spirit dwells? Alamin natin kung saan ba talaga nag-i-stay ang Spirit ng Diyos nung Old Testament or Old Covenant at ngayon, New Covenant, makikita po natin. Pero bago natin umpisan po yan at lalo nating ma-appreciate ang ating pag-aaralan, una natin tatalakayin, siyempre, yung Old Covenant, yung Old Dwelling Place ng Diyos. Kasi para mas lalo nyong makita ang kagandahan ng New Covenant Dwelling Place, kung saan ngayon nag-i-stay ang Diyos. Diba, tumitingin kayo dati sa mga picture nyo, tinitingnan nyo yung luma, ay, ganito ako. Tapos pag tiningnan nyo yung luma, ngayon, ganito na ako, ang laki-laki ko na. Dati ganito lang ako kaliit, ngayon, ang laki ko na. Di ba nakakatuwa? Kaya ngayon to, pag-aaralan po natin. Bago natin umpisahan, kailangan natin makita yung Old Covenant, kung saan ang dwelling place ng Panginoong Hesus. Sige, tingnan po natin. The Old Sanctuary or dwelling place. Diyan po nagsisimula, ang tawag po diyan ay tabernakulo or tabernacle ng Old Covenant. Yan po ang place or pagmi-meet ng tao, bayan ng Israel at ang Diyos. Tabernacle ang tawag po diyan. 400 years po yan na ginagamit from Moses hanggang kay Solomon. 400 years po yung tabernakulo po yan. Lagi diyan po sila nagmi-meet ang bayan ng Israel at ang Diyos sa tabernakulo. Kaya tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng tabernacle? Tabernacle means mishkan. Ang tawag ko dyan, mishkan means tent of meeting, place of dwelling, or sanctuary. Diyan po nakikipag-meet ang Diyos sa bayan ng Israel. Diyan siya nakikipag-usap. Pero dahil tent po siya, palipat-lipat po siya. Isipin nyo, 400 years, di ba, naglalakbay ang bayan ng Israel. Palipat-lipat po ang tabernakulo. Kung saan po sila mapunta, aayusin po nila yon, doon makikipagtagpo ang Diyos. Pero, nung panahon ni Solomon, yung tabernakulo po nawala. Nagkaroon po ng templo, ginawa ni Solomon. Pagdating po noon, nung panahon ng kay Solomon, nasira rin po yun. Nagkaroon ho ng Herod's Temple naman po. Yung Herod's Temple, yan yung kapanahunan ng Panginoong Hesus. Andyan po siya pupunta. Herod's Temple ang tawag ho sa kanya po doon. Pero, ang blueprint po nung templo ni Solomon at ni Herod, ginaya lang po nila sa tabernakulo. Nakukuha niyo po ba? Doon rin nila parang sa bahay, kailangan merong blueprint eh. Doon nila kinuha. Kung ano yung pattern ng tabernakulo, ganun din po ang pattern ng templo ni Solomon at nung panahon ng Panginoong Hesus
kay Herod na dapat sundin nila ang mga ginagawa sa tabernakulo. Ibig sabihin ho niyan, yung panahon ni Moses, palipat-lipat, meron po mga utas ho dyan. Pero ang gumaganap lang po dyan ay ang mga priest or mga Levita. Paglipat nila, ang mga bagay na yun, ang humahawak lang ho ay mga priest. Hindi ho pwede ordinaryong Hudyo lang po. Lalo na pag hinawakan nila yung Ark of the Covenant, nako, mamamatay sila. Ganun po kahigpit ang bilin or kailangan nilang sundin yung instruction sa tabernakulo. Paglipat, ayusin, hindi lang basta sige lang ng sige. Kung hindi, meron silang sistema sa kanilang pag-aayos sa tabernakulo. Tingnan ho natin ngayon kung anong klase po yung tabernakulo or tabernacle. Kung mapapansin niyo ho dyan, meron ho dyan outer court, inner court, at innermost court. Yung outer court ho dyan, ayan po, kung nakikita niyo dyan sa picture, ang nakakapasok lang po dyan ay Hudyo at mga priest. Anong ginagawa nila dyan? Sila'y nag-aalay. Kaya meron ho dyan, makita nyo, anong basa ho dyan? Yung sabi niyan, nakita nyo po ba? Bronze of altar. Diyan po sila nagpapatay or ano yung iaalay nilang tupa, tapos maglinis sila doon sa bronze naman yung mga priest. Pagkatapos po noon, nakapasok na po sila doon, yung pare at saka yung mga mag-aalay na Hudyo, papasok ho sa inner court or holy place. Ang makakapasok lang naman ho doon ay pare. Pagpasok ho niya sa inner court, gagawa po sila doon ng insenso or magpapausok sila doon. May manora po doon. Yung lamp ho yun. Yun ang nagbibigay liwanag doon sa inner court or holy place. Kailangan ho kasi magkaroon ng usok yon. Bakit? Kasi pagpasok nila dun sa Holy of Holy, dahil sobrang liwanag, ang presensya ng Diyos ay andun. Ang nagliliwanag lang doon sa innermost court or Holy of Holy ay ang presensya ng Diyos na talagang nagliliwanag. Nakikita natin dito ang kapahayagan ng Panginoong Hesus. Kaya sila pumapasok, again, ang mga Hudyo sa outer court para mag-alay sa kanilang kasalanan at ang bayan ng Israel. Para pagdating doon sa inner court, na kapag-alay na sila, ang gagawin ng high priest lang po ang makakapasok sa innermost court. Wala nang iba. Kung hindi, pinakamataas na pari, kung tawagin nga nila. Basta highest priest, high priest. Siya yung magwiwisik doon, dala niya yung dugo ng hayop. Pagwinisik po niya doon at meron siya, ang suot ho niya, meron hong bell yan sa ilalim. May bell ho yan sa ilalim. Habang ginagawa ho niya doon at naging tagumpay siya, dahil yung bell ho, sagisag ho yung malalaman ng mga bayan ng Israel kung buhay pa yung high priest na nasa loob, na nag-aalay, nagwiwisik ng dugo ng hayop doon. Pero pag hindi na ho nila narinig yung bell na nasa damit or sa laylayan ng high priest, ibig sabihin patay na ho yun, metali ho yun, hihilahin nila. Pero pag tuloy-tuloy pa rin at naririnig nila, ibig sabihin at tinanggap dahil naging tagumpay, naging isang pagpapala, tagumpay ang ginawa ng high priest, lalabas po siya. And then, ang pagpapala ng bayan ng Israel ay matatanggap nila ng buong taon. Tingnan naman po natin, nung panahon ng Panginoong Hesus, yung panahon ng ating Panginoong Hesus, sa templo ni Herod, gaya kanina nung nabanggit ko ho, di ba? Meron po siyang pattern. Merong ganyan-ganyan din pattern, outer court, innermost court.
Bago ka naman pumasok dun sa innermost court or the Holy of Holies, meron ho diyang kortina. Yung kortina po dyan ay napakakapal. 4 inches po ang kapal, halos isang dangkal, at ang taas niya ay 60 feet. Isipin nyo, ang kapal na, di ba? Ang taas pa. Yun ang naghahati sa inner court tsaka innermost court or Holy of Holies. Kasi hindi ka kagad makakapasok dun eh. Kaya siya yung naghaharang. Yung kapal na yun, nung kortinang yun, sabi nga dyan, meron mga historian na nagsasabi, si Alfred Adlerstein. Okay? Sabi niya, kahit ang dalawang kabayo, magkasulungat silang patakbuhin, hindi kayang mapunit yung kortina dahil sa kapal at sa tibay. Pero, ito maganda. Ito yung amazing. May isang milagro nangyari nung panahon ng ating Panginoong Hesus nang siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "It is finished." Finished, sabi niya. Tapos, "Father, into your hand I commit my spirit." Napunit po yung kortina na naghaharang papunta saan? Sa Holy of Holies. Ano lang ang ibig sabihin nun? Nasira na po yun. Wala na pong harang. Ngayong panahon na to, pwede na tayo makapasok sa kabanal-banalan ng presensya ng Diyos. Wala nang hadlang. Pwede na tayong dumiretsa sa Kanya. Pwede na tayong manalangin at makatawag, Abba, Father. Amen? Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, sa Kanyang dugo, inalay niya ang Kanyang katawan para sa kapatawaran ng lahat, kapatawaran natin na naniniwala sa Panginoong Hesus. Gusto ko lang sabihin, paniwalaan natin ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yung Kanyang dugo na inalay. Yung Kanyang katawan na inalay, na nabugbog at nasugatan para sa ating kapatawaran. May kasama po yun. Di ba, pinatawad na tayo. Anong kasama nun? Kasama nun ay pagpapala. Amen. Talaga mapapa-amen tayo. Kaya palakpakan pa po natin Diyos na buhay. May bonus, kasama lang yun. Hindi lang naligtas ka. Meron pang pagpapala yan. May bonus pa. Napakabuti talaga ng Diyos. Tingnan natin dito sa Matthew 27, verse 50 hanggang 51, para mas lalo natin ma-appreciate o makita natin ang pag-ibig at kabutihan ng ating Diyos. Basahin natin. "And when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit. At the moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom." Napunit na. Naging dalawa na. Hati na. Isipin nyo, pag ito, kanina binabasa ko pa rin, talagang, di ba, kumukurot sa puso natin yan. Isipin nyo, Diyos na nagkatawang tao para lang tayo iligtas sa sobrang pagmamahal niya. Ginawa niya lahat yon dahil ayaw kanyang mapahamak. Napakabuti talaga ng Diyos. Ang buti-buti ng Diyos. Wala tayong masasabi kundi, thank you, Jesus. Hebrew 10:19-20 sa Tagalog. "Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Kristo." Inalay niya. 20, "Sa pamamagitan ng handog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabilang tabing. At ang daang ito ang nagdala sa atin sa buhay na walang hanggan." Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Napakabuti niya. Alam nyo, makikita nyo rin yan, isinasabi ng Panginoong Hesus,
Sa John 14:6, sabi niya, ako ang daan. Diba? Ako ang katotohanan. At ako ang buhay. Halos parehas, di ba? Binigay niya yung sarili niya. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan yung ginawa ng Panginoong Hesus. Ngayon ho, tingnan naman ho natin ang dwelling place sa New Covenant. The new sanctuary, God's dwelling place. Pag-usapan na po natin. Sa Biblia po, bawat sulat, titik sa Biblia, meron pong significant po yan. Pakikita ko po sa inyo kung ano po yung significant naman po nung tao, dahil ang tao ay meron spirit, soul, and body. Ang Diyos, di ba, meron din Father, Son, and Holy Spirit. May tatlong persona rin po. 1 Thessalonians 5:23, my God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Anong composition ng tao? Spirit, soul, and body. Hebrew 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. Ibig sabihin ho nun, body. It's judged and thought and attitudes of the heart. Yung joints ba and marrow, di ba? Body, nasa body po yun. Oh. Minsan, pag kumakain nga kayo ng bulalo, hinahanap nyo yun eh. Oh, di ba? Kailangan gusto ko yung may utak. Oh. Ibig sabihin yan, may soul and spirit ang tao. Napakaganda po, di ba? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kung ano siya, ganun din talaga tayo. Kahawig rin niya tayo. Tingnan po natin itong picture na to. Sabi nga dyan ang kasabihan, a picture is worth 1,000 words. Yan, para mas lalo nating maintindihan. Diyan, ang tao ay may spirit, soul, and body. Yung dating old tabernacle, meron siya outer court, inner court, sa ano ko yan sa innermost court or holy of holies. Ngayon, saan po nananahan sa atin ang Diyos? Sa spirit po natin. Hindi ho sa body. Nung tayo na born again, hindi ho sa body. Dahil yung pagkatanggap po sa Panginoong Hesus, kung ikaw'y maganda, maganda ka pa rin. Kung matalino ka sa math, matalino ka pa rin sa math. Ngayon, dyan, inner court, yung mind nyo, binabago ng Diyos. Binabago, yan, araw-araw. Paano? Sa pagsasaliksik o pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Saan uli tumitira ang Spirit ng Diyos? Saan? Sa born again Spirit natin. Amen po ba doon? Through the finished work of Christ, not only we can enter His sanctuary, but we have become His dwelling. Amen. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan nating Diyos? Diba? Nasa inyo na. Kayo na ang dwelling place ng Holy Spirit. Nasa inyo ng born-again Spirit. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ibig sabihin ho niyan, yung dati nating espiritu, napalitan na po ng bagong espiritu. Nabuhay na po ang ating espiritu. Nabago na po ang ating espiritu. Ang Diyos na po kasi ang nananahan. Dati, ang espiritu natin ay hiwalay sa Diyos. Puro ang iniisip lang natin, puro mga kasalanan or hindi nakakalugod sa Diyos. Pero nung na-born again tayo, yung espiritu ng Diyos, nagkaroon tayo ng union with Christ sa Diyos. Nabuhay ulit
ang ating born-again spirit. Tingnan natin dyan. 1 Corinthians 6:17. Tingnan nyo, nag-join or naging united ang ating spirit sa ating Diyos. Dalawang version po yan. English and sa King James, a Living Bible, and then Tagalog. Sabi dyan sa King James Version, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Ibig sabihin, yung spirito natin, born again spirit natin, at ang spirit ng Diyos, iisa na. Di ba? One spirit na. Iisa na. Sa The Living Bible, but if you give yourself to the Lord, you and Christ are joined together as one person. Amen. Talagang naninirahan na sa atin ng Diyos, sa ating born-again spirit. Sa Tagalog, ang nakipag-isa sa Panginoon ay nakipag-isa na sa Kanya sa Espiritu. Amen. Parang ganito lang ho yan. Parang ang mag-asawa. Dalawa sila, pero nag-join na sila. Iisa na lang ang goal nila. Tulad si Pastor Berna, dati Antonio siya. Ngayon, dahil nag-join siya sa akin, naging asawa ko siya, at siya na siya. Join na lagi kami. Laging iisa na lang ang goal namin. Dahil gusto namin maging happy ang aming marriage. Ganon din ang gusto ng Diyos. Lagi kayo, gusto ng Diyos, happy ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gusto ng Diyos, happy ka. Happy ka. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya alam niyo ba, grabe, pag na-realize nyo lang ang kabutihan ng Diyos, anuman ang ating mga pinagdadaanan ngayon, bawat isa sa atin, malungkot o masaya, alam natin, kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Kaya huwag na kayong mag-alala, lagi niyong kasama ang Diyos. What did God do to our born-again spirit so He can dwell in us? Anong gagawin ng Diyos para mag-dwell nga siya sa atin? Tingnan natin ulit itong picture na to. Yan. Kahit pa ulit-ulit yung picture niyan, gusto ko para mag-sink in sa inyong isipan. Makita nyo kung gaano kabuti ang Diyos. Naninirahan ng ating Diyos sa ating born-again spirit. Sa spirit, sabi diyan, holy and righteous like God. Ephesians 4:24. Sabihin niyan, yung ating spirit, banal na at righteous na, matuwid na. Katulad na ni Kristo. Already like Christ now. John 4:17. Pareho na tayo ni Kristo, ang ating espiritu. Yung espiritu natin, itong ating pinag-uusapan. Hindi ho yung katawan natin. Di ba sabi nga, pag nag-rapture, di ba may bago na tayong katawan. Dahil itong katawan natin dito, hindi ho pwede yan sa outer space. Magiging bopis to. Kaya, ang nababago sa atin, like Christ, is ang spirit. Then, perfect na ang ating spirit. Hebrews 10:4. Perfect na po. Pinerfect na ng Diyos ang ating espiritu. At wala nang kasalanan. Wala na pong kasalanan sa atin. Maging malinaw lang po ang ating espiritu. Wala na pong kasalanan. 1 John 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos o na born again ay hindi na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi na maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak na ng Diyos. Ang linaw po, di ba? Diyan, ang hindi nagkakasala sa atin, yung espiritu. Pero yung soul natin, dahil nga tayo'y dati tayong makasalanan, marami pong na-input sa ating isipan na maling turo at maling gawi. Diyan po tayo nagkakaroon ng battle. Diyan po yung nagkakamali tayo ng mga desisyon, meron tayong maling mga nagagawi. Pero, dapat nating i-renew ang ating mind, ang ating isipan, Romans 12:2. Kaya kailangan yan sa pamamagitan ng paano? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Marirenew ang ating isipan.
Our born-again spirit is the new sanctuary or the new dwelling place of God. Amen po ba? Ano po ba? Naintindihan niyo po ba? Amen. Kasi pag hindi, ulitin ko. From the top. Okay lang po ba? Ulitin ko? Okay. Ganito ho. Siyempre, alam ko na, pastor. Alam ko na yan. Naintindihan ko na, naunawa yung explanation mo, yung old sanctuary or dwelling place ng Diyos, doon sa tabernacle. Ngayon, andito na, nasa akin ang Panginoong Hesus. Ano ngayon? Kailangan natin, siyempre, meron tayong life application. Hindi lang galing dito, kailangan palalabasin po natin. Nasa isip natin, napag-aralan namin, andito na sa akin ng Diyos. Kailangan natin yung life application natin kasi lumalakad tayo dito sa mundo. Kailangan makita ang buhay natin na merong Kristo na nasa atin ng Diyos. Kaya meron tayong life application. Anong life application natin? Number 1, pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Sa ating mga Kristiyano, ang una niyan, naiisip ang pray without ceasing, kailangan nakaluhod ka. Oo, kailangan talagang yung ulo mo nasa pader, gano'n. Kailangan talagang holy ka. Wala naman hindi naman against law sa pagluhod or whatever. Pero, kahit saan ka na, pwede kang magdasal. Kahit nagluluto ka, naghuhugas ka ng plato, pwede kang magdasal. Nagdadrive ka, pwede kang magdasal. Huwag ka lang pipikit. Pwede. Kasi, alam niyo po ba, ang pagpe-pray is communication. Nakikipag-usap ka sa Diyos. Two-way yan. Nakikipag-usap kaya napakahalaga ho ng communication. Kaya maganda nga ho, nabigyan tayo ng cellphone, ang bilis na. Kaya mga tao, wala nang dahilan para hindi mo siya makontak. Hindi katulad dati noon, talagang ang tagal-tagal. Talagang pag gumawa ka ng sulat, pag pinadala mo sa ibang bansa, halimbawa ikaw OFW, pag yung nasa Africa ka, halimbawa, pag nagpadala ka ng sulat, buntis yung asawa mo, pagdala nun, 10 years old na yata yung bata. Hindi naman. Di ba? Malaki na. Pero ngayon dahil sa technology, ang bilis. Isang pindot nila, makikita na. Kaya, praise God, di ba? Brother Ron. Di ba? Ang ganda. Kahit na nag-a-abroad yan, di ba? Kitang-kita na kaagad, ang bilis. Kaya, yung baby niya, kilalang-kilala pa rin siya, parang mag-ano lang. Yun ang sinasabi ko, yung communication. Yun na kasi ang gusto ng Diyos. Hindi mo na kailangan mananalangin ka, nagpipilipit ka. Halos mapudpud na yung tuhod mo. Papanalangin mo. Kahit saan pwede kayong manalangin. Gawin po natin yan. Ang communication ay napakahalaga, lalo na sa pamilya. Diba? Pag hindi kayo nag-usap, naku, hindi nyo malalaman kung alin ang mali, magugulat ka na lang. Nagkakaroon ka lang ng ibang pananaw. Kasi wala kayong communication sa pamilya. Pero kung nai-enjoy nyo yun, nangingitian nyo, lagi kayo nag-uusap, isipin nyo, humahaba na yung oras. Nagkikwentuhan lang kayo. Para sa magkakaibigan din, ang communication, ang ganda-ganda ng kwento niya, hindi napansin. Uy, gabi na pala. Ang sarap ng kwentuhan natin. Yun ang gusto ng Diyos. Lagi tayong makipag-communicate sa Kanya. Dahil, again, naputol na or napunit na yung tela na humaharang saan? Sa Holy of Holies. Kaya ikaw ngayon, pwede ka na makapag-communicate sa Diyos. Bigyan po natin ng importansya ang pananalangin, ang pakikipag-usap sa Diyos. Amen po ba? Kaya number 1, pray without ceasing. Number 2, occupy your thoughts about God. Colossians 3:2. Sabi yan, let heaven fill your thoughts and don't spend your time worrying about things down here. Kailangan ang isip po natin, nagre-reflect po yan ng laging mapapasalamat. Lagi, pasalamat
tayo sa Diyos. Yung ibig sabihin, mapagpasalamat ka. Ano man ang nakukuha mo, mga blessings sa'yo, magpasalamat ka. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, lahat ng kabutihan, pasalamatan natin. Hindi tayo, bakit ito lang? Para bang, or di man, bitter ka, yung isipan mo lagi. Bakit siya? Meron. Ako, wala. Oh. Meron siyang dimples, ako wala. Bitter ka. Huwag ganun. Pero dapat tayo magpasalamat tayo kung ano ang meron dyan. Dahil yun ang thought natin. Dapat isipin natin always, God is good. And all the time, God is good. Amen? Pag yun lagi ang iniisip mo, ang ganda ng buhay mo, payapa. Payapa. Kung ano yung pinagpe-pray mo, isipin mo, sasagutin ng Diyos. Dahil alam niya ang puso mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya alam niyo, yung pinag-aralan natin, yung second coming, ano yun? Alam natin, talaga yun, ang hope natin, pag dumating ang Panginoong Jesus, di ba? Ang kumpleto na, ang bilang ng hintil, di ba? Romans 11:25, mararapture na tayo, yung pinaka-hope natin. Amen po ba? Matutuwa tayo, kaya kailangan tayo, confident tayo sa ating Diyos. Dahil kasama natin siya. Ano man ang hinihingi mo sa confident ako, Lord, pagkakaloob mo. Itong nais ko. Alam mo, dahil ito ay kasama sa iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Maging confidence ka, ano man challenges sa buhay na hinaharap mo ngayon. Maging confident ka, malalagpasan mo yan dahil sa biyaya ng Diyos. At kasama mo at laging nananahan sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Amen. Occupy your thought about God. And then, number 3, glorify God through your words and deeds. Colossians 3:17. And whatever you do, whatever in the word of deeds, do it in all the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Dapat ang ating iniisip, di ba? Laging mabuti, alam natin, at tiyak natin, nabibigyan natin ng glory ang Diyos. Bawat ginagawa natin. Puro lahat, kapurihan sa Kanya ang nais nating gawin. Hindi na tayo dapat natutuwa sa mga hindi magagandang bagay, lalo na mga green joke, or mga hindi magandang dating namumutawi sa ating bibig. Bakit? Hindi kasi nakaka-glorify sa Diyos yun. Dapat conscious tayo doon. Amen po ba? Amen po ba? Ang ang pagchichismis o malalaswang mga sinasabi mo, nakakapag-glorify ba sa Diyos yan? Pagmumura? Di ba? Hindi natin nag-glorify ang Diyos. Sa bisyo natin, nag-glorify ba ang Diyos? Hindi. Pagsisinungaling, paninira ng tao, hindi natin nag-glorify ang Diyos dyan. Kailangan magbago po tayo ng isip. Everything we do it for the glory of God. Amen? Kailangan lahat ng gagawin natin, alam natin, para sa kaluguran ng Diyos. May tanong lang mo ako, sino po ba namamalengke rito? Sige, ako, dati namamalengke. Lalaki, wala ba? Yan, namamalengke. Okay? Di ba sa palengke, di ba? Pag ganyan, ang mahal na sibuyas ngayon eh. Di ba? Pag dadaan ka dyan, ay may nalaglag na sibuyas. Kukunin mo. Hindi mo ibabalik. Lalagay mo sa nalalaglag eh. Pagpunta mo doon, ay may kamatis. Kinuha mo. Ayos ah. Ay merong talong. Kuha mo. Aba, nakapuno ka na ng isang basket. Tapos, ay may isda. Kinuha mo. Ay may baboy na kinuha mo. Hindi ka pa natuwa. Ay may asin. Ay ano itong asin? Pinahas mo doon sa isda at sa baboy. Kaya pagdating mo doon, kulang na lang. Prito mo siya, iluto, meron ka ng sinigang. Kompleto. Isipin niyo yun. Pero yung ba, nakaka-glory ba sa Diyos nun? Pero hindi pa tapos yun.
Meron pa siya nakitang saging tsaka mansanas na laglag, kinuha, may pan-dessert pa. Isipin nyo, yung tao na muhunan. Magkano ang sibuyas? 100. Kumuha ka ng isa lang dyan, nabawasan na yung puhunan ng tao. Kawawa naman. Nakaka-glorify ba sa Diyos doon? Ba hindi? Ano ang dapat mong gawin? Isoli mo. Soli mo, ay nahulog yung ano. Hindi, ikaw kinuha mo. Kaya pag uwi mo, praise God. May panluto ako, may ulam ako. Kompleto. Ang dala mo lang plastic, pagdating mo dun. Hindi nakaka-glorify sa Diyos yun. Huwag tayong mang-isa sa kapwa natin. Amen po ba? Lahat ng pagmamahal, kung paano tayo minahal ng Diyos, dapat ganun ang lumabas sa atin. Yung pagmamahal niya. Ano lang po ang ibig kong sabihin nun? Kasi, ang pangako ng Diyos, di ba? Tapat siya. Di ba? Ikaw ay pagpapalain, maging tapat ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng isang maganda at isang pinagpalang buhay at payapang buhay. Amen? Back to our senses lang. Bibigyan Kanya nun eh. Kasi alam mo na nasa iyo na yung Holy Spirit, bakit mo gagawin yun? Yung mga bagay na yun. Na nanglalamang ka ng kapwa. Ang Panginoong Hesus, di naman siya nanglamang ng kapwa. Binigay pa nga niya ang kanyang buhay. Kasi gusto ng Diyos, maging matuwid ka, maging conscious ka na ikaw anak niya. Amen po ba? Yun ang gusto ng Diyos. Kaya kasama mo lagi siya. Siya yung magsasabi lagi. Isipin mo, Lord, hindi ko to gagawin. Ayoko mang-isa ng kapwa ko dahil I am the righteousness of God in Christ. Amen po ba? Tayo ay holy and righteous na? Ano dapat lang gawin natin? Takbo lang kagad. Back to our senses again. Anak ako ng Diyos, hindi ko gagawin yan. Hindi ako manlalamang ng tao. Gusto ko siya lagi bigyan ng kaluguran. Amen. Kaya pag nakapunta kayo ng palengke, pag nakita nyo, isoli nyo. Okay, number 4. Intentionally study and meditate the Scriptures. Kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos? Dahil alam niyo po, dito po nakasalalay ang ating kaligtasan mula sa kapahamakan. Para hindi tayo maliligaw ng daan. Hindi tayo maliligaw ng kung sino pa man. Dahil ang alam natin, ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Pag tayo'y nag-aaral ng salita niya, mapupulot natin sa Kanya, sa mga salita niya, sa bawat oras at araw ng buhay natin. Meron siyang pinagkakaloob sa atin ng katalinuhan pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi nga dyan sa Hebrew 4:12, for the word of God is alive and active and sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and the attitude of the heart. Mababago yan. Mababago ang ating isipan kung lagi tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos. Dahil lahat na makita natin, mababasa natin, ang salita ng Diyos ay pag-ibig. Alam niyo, ang nakakapagpabago sa tao ay ang Diyos lamang, ang pag-ibig niya. Hindi natin kayang baguhin o idildil. O ikaw, magbago ka. Magbago ka. Prepersahin mo. Hindi. Ang Diyos lamang at ang salita niya, ito, basahin mo to. Nakitingnan mo ang salita ng Diyos. Basahin mo ang pag-ibig niya sa iyo. Kasi kung nakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi ka gagawa ng mga kabalastugan or hindi ka aya-aya. Dahil alam mo ang Diyos na nagmahal sa iyo. Binigay niya ang kanyang sarili alang-alang para sa kabutihan mo, para sa iyong kaligtasan at bigyan kanya ng isang maayos na buhay. Amen? Pwede po ba yun? Lagi tayong mag-aral and then pag nag-aaral ho kayo, salita ng Diyos, alam nyo,
kung ano, ilalabas niyo ho yan, makakapag-share na ho kayo ng gospel. Dahil kung ano yung napag-aaralan nyo, di ba, lalabas rin yan. Hindi nyo naman sasarilin yan eh. Lahat ng pinag-aralan natin, di ba, nailabas din natin. Alam natin ngayon, hindi tayo nadadaya. 1 plus 1, 3. Pag may nagsabi ng 3, mali yan. Di ba, dapat 2. Ngayon, pag sinabi, hindi si Kristo, ay hindi Diyos, ay hindi totoo yan. Hindi ka mapaglalalangan ng mga kulto. Kung hindi, sasabihin mo, si Kristo ay Diyos. Nakasulat yan. Nabasa ko yan. Amen. Hindi kayo mapaglalalangan ng mga maling turo. Dahil nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. At dito, nakikinig rin tayo ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, lagi sa pulpitong to, walang ibang itataas kundi ang Panginoong Yesus lamang. Amen. Ayan. Kaya ang ating life application, tingnan ho natin. Pogi. Ayun, napangiti kayo. Pogi kayo. Napansin niyo po ba? Yung 4 na letra na yan. Pero basahin muna natin. Number 1, life application natin na kailangan natin gawin sa ating buhay. Pray without. Number 2, occupy your thoughts about God. And number 3, glorify God, word and deed. And intentionally. Number 4, study and meditate the Scripture. Napakalaga po niyan. Para ikaw ay alam kong pogi at maganda ka. Ang beloved thought natin ay, in Christ, I'm God's dwelling place. Again, ano man ang na-accomplish mo sa buhay ngayon dito. Because your God is your dwelling place. Inside of you. Nasa iyo ang Diyos. In Christ, I am God's dwelling place. Now, overcome mo ang mga problema because in Christ, I am God's dwelling place. Nasa inyo ang Diyos. Naninirahan sa inyo. Basahin pa uli natin ang beloved thought ng isang malakas. Basahin natin. Sabay-sabay. In Christ, I'm God's dwelling place. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Manalangin po tayo. Hallelujah. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming napag-aralan, O Diyos. Talagang napakabuti mo. Binigay mo ang iyong sarili, O Diyos. Naging handog para sa aming kapatawaran. Ang iyong dugo, Panginoon, para kami linisin sa aming mga karumihan. Tapat ka nga po sa iyong pangako, O Diyos. Kaya alam po namin, ang aming buhay ay nakaangkla sa iyo. Nais po namin, Lord, na talagang laging magkaroon sa iyo ng communication, O Diyos. Makipag-usap, mag-pray. Dahil alam po namin, ikaw ang tumutugon ng aming panalangin. Lahat ng naisin mo, kabutihan para sa aming buhay, ay pinagkakaloob mo. Maraming pong salamat. Dahil ito'y pangako mo sa iyong mga anak. Salamat po, Diyos. At aming babaguhin, O Diyos, ang aming isipan. Ikaw ang aming laging iisipin, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig na pinakita sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat. Ikaw, O Diyos, ang laging naghahari sa aming buhay. Anuman ang mga bagay-bagay na hindi maganda, Lord, malalagpasan namin to. Dahil kasama ka namin. Hindi kami nag-iisa. Bagkus, ikaw ang kasama namin sa bawat oras at minuto ng aming buhay. Marami kang naisin sa aming buhay. Nais mo kami, Panginoon, lalo pang pagpalain. Thank you, Jesus. Thank you. Salamat sa iyong mga salita na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ay tapat. Kaya, Diyos, kami confident na makakaharap sa Ama dahil sa tinapos mo sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, at wala nang iba. Nabugbog ang iyong katawan. Binigay mo ang iyong sarili, O Diyos. Tumigis ang iyong dugo para sa aming kapatawaran.
Inaangkin na lamang po namin ang lahat ng pagpapala, kagalingan, kung meron mang mga kapatid ko nandito na may sakit, O Diyos. Salamat sa iyong kagalingan na pinagkaloob mo. At sa mga bago na andito at nakikinig sa podcast, kung ngayon mo lang narinig to, inaanyayahan kita na manalangin sa maiksing panalangin na to, tanggapin siya ang Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Dahil nais niya sa buhay mo, may isang pagpapala na tiwasay at isang maayos na buhay. At bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Sabayan mo ko sa maiksing pananalangin. Nandito yung mga bago, mga kabataan. Makita mo ang kanyang pag-ibig. Sundan mo ako sa maiksing panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Maraming salamat po Na ikaw ay namatay na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay at muling nabuhay para sa akin. para sa akin. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na itong buhay ko na itong buhay ko ang ngayon ay pagpapala, na Panginoon. ngayon ay pagpapala, Panginoon. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Kayo na po Kayo na po ang maghari ang maghari sa akin. sa akin. Salamat po, Salamat po, Panginoong Hesus. Panginoong Jesus. Ako na lang mananalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa mga kapatiran ko na nanalangin. Batid mo ang kanilang puso't isipan, ang kanilang pagtanggap sa iyo. Ikaw po ang nakakaalam nito. Panalangin ko, O Diyos, na lalo silang lumalim sa iyong salita. Lalo ka nilang maunawaan at lalo ka nilang hanapin dahil nasa iyo ang tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan ng buhay. Salamat po, O Diyos, sa kanilang buhay. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast. Where God's grace revealed.